Hello mga kaulam! Ayan, may tira pa ako ng mga kaulam na ginataang asuhos. Inilagay ko talaga ng maayos sa lalagyan, tapos nilagay ko sa ref. Para anytime na gusto ko uling kumain ng ginataan, meron akong uulamin. Mamadali ako dahil mag-uukay kami ng kapatid ko at saka si Rima. Nagkataon, sinundo ng asawa ko yung anak ko sa eskwelahan. Na-traffic daw sila, kaya medyo inintay ko pa yung mag-aama para magamit ko ang sasakyan. At habang naghihintay ako, sabi ko kakain na ako. Dahil ukayan yun mga kaulam, siguradong maghahalongkat kami doon at gugutumin. Ay doon sa Okayan mga kaulam sa industrial area, wala doong bilihan ng pagkain. Kaya sabi ko sige, kakargahan ko na yung katawan ko para pagdating doon, laban na. At si Rima at ang kapatid ko mga kaulam, binaunan ko na ng pizza, tsaka tag-isang malaking saging, at tsaka tag-isang tubig. In case na wala silang, na hindi pa sila kumain, para meron silang kakainin sa sasakyan habang nagbibiyahe kami. Kaso, ito naman si Rima, bumili ng pansit, kanton, yung luto na, at bumili rin ng, hindi ko maintindihan kung palabok baga yung binili ng isa. Tapos nung kinain na sa sasakyan, Diyos ko, sabi ng kapatid ko tsaka sabi ni Rima, super alat daw. Super alat. Dito nila binili sa Lulu Stadium yung palabok mga kaulam na sobrang alat daw. Ay di, pansit na lamang ang nilabanan nila. Parang, syempre, pag ang pansit mga kaulam ay malamig na, tas malata, sabi ko, sige, labanan nyo na lamang yung pizza na dala ko tsaka saging, okay. Kaya ayun, nakapag-okay kami ng kahit papaano dahil yung kapatid ko, kailangan niya ng panlamig. Dahil nga, wala siyang masyadong dalang damit. Sabi ko, makipagkita ka sa akin sa Friday ng hapon at mag-uukay tayo ng mga panlamig. Sabagay mga kaulam, napakabilis laan naman ng lamig dito sa Dubai at hindi naman talaga totoong lamig. Ang lamig dito yung mga 20 degrees, 18 degrees, 15 degrees, ganyan lamang ang lamig dito. Tapos mga barely mga 2 to 3 months lang, wala na. Tapos laban na ulit sa init. Ay di sa susunod, mag-uukay ulit kami, pang-init naman. Sasabihin naman ninyo, hindi pa kayo bumili ng pang-init at paglamig, parehas na oras. Syempre mga kaulam, binabudget natin ang pera. Hindi pwedeng gastusin lahat sa isang upo. Gayon yun. At ayan nga, dumating na ang asawa ko at saka ang anak ko habang ako'y nakain. Ang bunso naman ay nandun sa kaklase. Minsan ang bunso ko pag Friday, pinupuntahan yung best friend niya. Nag-ano sila, nagliliwali. Nahayaan lang namin mga kaulam. Dahil hindi naman talaga sila dito yung kagaya sa probinsya na nakakalabas sa labas, naglalaro sa mga bata. Wala ditong gayon mga kaulam, hindi dito pwede ang gayon. Kaya lumaki silang pag walang pasok na sa bahay lamang. Kung may naririnig kayong ingay, ako'y naglalaba Sabado ng umaga. Syempre maglalaba dahil natambak ang aking tubal. At isang linggo naman akong hindi nakapaglaba mga kaulam sa sobrang kabisihan ng Inday Garutay. Aring tanyong ari pagkatapos ko na rin, hindi ko nahihintay matapos aring laba si Ibrahim na magsasampay na rin. Ako'y mamamalingkin na dahil mga kaulam, birthday ng bunso ko ngayon. Ako'y magpapansit. Kabilin-bili na ng inay pag may birthday, huwag ang hindi magpapansit dahil yan daw ay kararanan, yan daw ay pampahaba ng buhay. Wala namang masamang sundin mga kaulam. Wala namang mawawala. Hindi naman ako mapapahama. Yan ang nakasanayan. Diyan ay inaala ko ang asawa ko. Sabi ko, kumain ka na rin pagkatapos ko nilutuan kita ng sinigang na hipon dahil hindi naman siya nakain ng ginataan. Ang anak ko naman, inalo ko ng pizza na dala ko. Busog daw naman siya dahil kumain daw siya ng burger sa school. Sabi ko siya, kung kailan kayo magutom, may mga pagkain dyan, kompleto. Ako'y aalis at mamaya na akong hapon darating. Ay, di sabi nila, sige, ang sarap pa naman ng hipon kong sinigang mga kaulam. Dahil nilagyan ko ng malunggay at saka patatas. Sabi ng asawa ko, siya daw ay kumain din ng, ewan ko kung ano yung kinain niya na Indian food. Maya-maya na daw siya kakain.